Hello po sa inyo Kuya Bob at sa mga kapwa ko listeners. Tawagin niya lang akong Kayla, 26 years old, taga Iloilo. Meron po akong karanasan na gustong ibahagi sa inyo. Nangyari to nung nasa college na ako. Dahil working student ako, ay night classes ang kinuha ko. From 8 AM to 4:30 PM kasi ang trabaho ko. At 6 PM naman magsisimula ang klase ko. At matatapos usually ng before 10. Kaya dumidiretso ako noon sa pinapasukan kong college pagkatapos kong kumain ng hapunan. Minsan nga muntikan pa akong malit dahil dumadaan pa ako noon sa CR para magpalit ng uniform. That time ay hindi pa naman ako gaanong late kaya nakapag-ayos pa ako ng mabuti sa banyong yon. Yun yung CR na bihira lang puntahan ng mga students kaya yun yung napili ko. Ayoko kasi na minamadali sa paggamit ng cubicle dahil nga nagpapalit ako ng uniform. Doon ay palagi akong solo. May one time noon, habang nagsasalamin ako, may dumaang estudyante sa likuran ko. Sa isip ko noon, himala at may nagtiyagang magbanyo doon. Siguro ay puno na sa kabila dahil nga pasukan ng mga night class. Ang totoo ay ilan lang naman ang mga students sa klase namin. Wala pa nga sa 20. Kaya makakapag-concentrate ka talaga dahil tahimik. Hindi katulad sa normal na schedule ng klase na marami kang classmates. Minsan, maingay at magulo. Pagkatapos ko nung mag-ayos, napalingon ako sa mga cubicles. Nakabukas na lahat. Biglang sumagi sa isip ko noon kung nakalabas na ba yung estudyanteng pumasok at kung kaklase ko ba yon dahil sasabay na sana ako. Pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa to lumalabas o baka hindi ko lang napansin noon na nakalabas na pala. Mag-isa kong tinunton yung classroom namin. Tuwing uwian naman ay doon din ako nagbabanyo kapag naiihi ako. Nakasanayan ko na siguro na ayoko yung may mga kasabayang nagbabanyo. Parang nahihiya ako noon umihi sa cubicle na may mga estudyante sa labas. Kaya itong mindset ko na rin ang nagpahamak sa akin. Sumunod na gabi ng klase ko, nagmamadali na akong pumasok ng CR. Pagpasok sa cubicle ay agad ako nagpalit ng uniform. Nagulat pa ako noon nang may mag-flush na toilet. Sa isip ko ay may nauna palang student doon. Pagkatapos mag-flush nito ng toilet ay narinig ko naman yung malakas na pagsara ng pinto ng cubicle. Wala naman yun pakundangan sa isip ko. Nasa dulo ang ginamit nung na cubicle at nasa unahan naman ako. Kung may tao talagang galing doon ay madadaanan niya yung cubicle na kinaroroonan ko bago siya makalabas ng pinto. That time, nakiramdam ako kung nakalabas na ba ito para lalabas na rin ako ng cubicle. Pero kasi hindi ako gaanong makakilos kapag may ibang estudyante na nakakasabayan. Sabi nga noon ng mga nakakakilala sa akin ay introvert daw ako. Pero nainip na lang ako noon kakahintay na dumaan siya ay hindi pa rin ito dumadaan at lumalabas ng banyo. Wala rin kasi akong narinig na naglakad. Di ko rin nakita yung mga paa nito o maski yung pagbukas at sara ng pinto ng CR. Sa isip ko, bahala na kesa malita ko. Paglabas ko, ine-expect ko na nag-aayos siya noon sa may salamin. Pero nagulat pa ako sa sarili kong refleksyon paglabas ng cubicle. Nakaharap kasi doon yung malaking salamin. Walang tao, walang ibang student. Napalingon pa ako sa may cubicle na nasa dulo. Nakabukas yun ng bahagya. Palabas na ako nang bigla akong marinig yung pag-flush pero walang lumabas mula sa cubicle. Medyo kinilabutan na ako noon kaya nagdali-dali na akong umalis. Siguro dahil nakasanayan ko na doon lagi magbanyo ay hindi na ulit sumagi sa isip ko yung naranasan ko. Doon pa rin ako dumidiretso para magpalit ng uniform. Nawala na talaga sa isip ko kahit nakaraang gabi lang yun nangyari. Ang tanging iniisip ko lang ay makapag-ayos bago pumasok ng klase. But that night, it was like a nightmare. Yun ay worst at horrifying na nangyari sa akin sa loob ng ladies' room. Habang nagsasalamin ako,
Na-notice ko na parang nagbablur yung salamin sa harap ko. Doon lang mismo kung saan yung reflection ko. Pero yung other part ay klaro naman. Kaya pinunasan ko yun ng dala kong wet wipes. Sa pagkabigla ko, klumaro yung reflection ko na biglang humisi. Napaatras ako at ganoon din yung reflection ko. Kaya nasabi ko na namamalikmata lang ako siguro. But then, nang maglalagay na ako ng manipis na lip gloss, ngumisi na naman yon. Nagtaka ako noon at tinitigang mabuti yung reflection ko. Ramdam ko na ang kilabot. Nakatitig din pabalik sa akin yung reflection katulad ng ginagawa ko. Pero unti-unting ngumingisi at nanlilisik ang mga mata ko doon sa salamin. Halos pangapusan ako ng hininga noon na para akong hihimatayin sa takot. Napaatras ako at aalis na sana. Pero hirap ako nung ihakbang yung mga paa ko. Naiiyak na nga ako habang pinipilit na maglakad. Doon na talaga ako napaiyak at napasigaw sa takot nang bigla akong sitsitan ng refleksyon ko. Narinig ko noon na parang may tumatakbo papalapit sa banyo. Yung kaklase ko pala na naging kaibigan ko na rin. Ano daw yung nangyayari sa akin? Tanong niya nang makitang takot at takot akong nakatayo sa bungad ng pintuan. Para daw akong estatwa doon na hindi gumagalaw. Pinapahanap daw ako ng prof namin dahil may test kami. Hinihingal pa ako noon nang marahang humakbang sa kanya. Nanlambot talaga ang mga tuhod ko noon at humihikbi pa habang naglalakad kami. Tanong siya ng tanong kung anong nangyari sa akin. Sinabi ko na mamaya ko na lang ikukwento. Tulala ako noon buong klase sa pinasukan ko. Nanginginig pa rin ako sa takot. Panay pa nga ang buntong hininga at nararamdaman ko noon na parang nilalamig ako. Hindi ko kaklase sa huling subject ko yung sumundo sa akin sa CR. Pero nagulat ako nang hinintay niya ako sa lobby na matapos. Sabay na raw kaming umuwi at 100 lang naman daw kami. Doon ko na kinuwento sa kanya yung nangyari sa akin. Halos ipagpag ko ang buong katawan dahil parang kuryenteng dumalo yung takot sa bawat himaymay ko. Alam mo yung kinikilig ka dahil sa takot? Ayan daw kasi at doon pa ako nagbabanyo. Alam ko naman daw na wala gaanong gumagamit doon at gabi pa. Kaya nga raw wala gaanong nagbabanyo doon dahil lang creepy. Pero grabe daw yung naranasan ko doon. Kung siya daw yun ay baka nahimatay na siya. Muntikan na nga ako noon. Lalo na nung nakatagilid ako papuntang pinto. Pero yung refleksyon ko ay nakaharap sa akin at nakangisi. Para akong aatakihin sa puso noon. Namanhid yung ulo ko at parang ang laki na. Dagdagan pa nung sinitsitan ako noon. Hindi ko talaga maipaliwanag noon yung na-experience at naramdaman ko noong mga oras na yon. Kaya simula nung nangyari sa akin, hindi na ako lumalapit sa CR na yon. Lalo na nang malaman ko na marami palang dark history yon. Never na talaga akong gumamit doon sa CR na yon. At kahit na tumingin sa malaking salamin, kinikilabutan na ako. Kahit nga sa mga maliliit, feeling ko na ang ngisi pa rin sa akin yung refleksyon ko. Hanggang dito na lang, Kuya Bob. Marami pa akong karanasan, lalo na nung nakagraduate na ako at nagtrabaho sa isang call center company. Meron din sa isang ospital, pero next time na lang ako magsasend. Maraming salamat sa time at God bless. Magandang gabi, Sir Bob, at sa lahat. Ako si Harold, naging student sa UP Los Baños. 25 na ako ngayon at mahilig pa rin sa mga kwentong horror. May ibabahagi akong kwento sa inyo at sa mga listeners. Nangyari ito noong nag-aaral pa ako sa college. Pinili ko noon ang night classes dahil tumutulong ako sa negosyo ng nanay ko sa karinderya. Kahit may kaliitan, pero marami na kasi kaming suki, kaya kailangan talaga niya ng makakatulong sa kanya sa pagbabantay.
Solo lang ako na anak, kaya no choice kundi ang tumulong. Tricycle driver din kasi ang tatay ko noon. Kasama lang namin sa karinderya ang isa kong pinsan na babae na nag-aaral pa noon sa high school. Kapag walang klase at bago pumasok sa eskwela ay tumutulong muna siya. Si nanay na rin kasi ang nagpapaaral sa kanya. So ito na nga ang mga naging karanasan ko habang pumapasok ako ng night class. Medyo malayo din yung university sa inuuwian ko, kaya nagbabiyahe pa talaga ako noon sakay ng jeep. Tapos susunduin na lang ako ni tatay sa babaan. Isang beses na ginabi ako na makauwi dahil late na rin natapos yung huling subject ko. Natagalan ako noon sa paghihintay ng masasakyang jeep. May dumadaan din noon. Kaso pag ganoong oras, nalagpas alas 9 na, ay bihira na lang talaga ang dumadaan. Nakahinga naman ako noon ng maluwag na kahit papaano, may naligaw pa doon na jeep. Agad ko yung pinara. Iilang kaklase ko na rin ang sumakay pero nauna na silang bumaba noon. Napansin ko na ako na lang pala ang huling sakay at nag-iisa sa jeep. Nagulat ako noon dahil biglang iniba ng driver yung daanan. Medyo nataranta pa ako dahil baka may gawin siyang masama sa akin, lalo na at napansin kong mayat maya siyang tumitingin sa salamin. Umurong na ako noon malapit sa labasan ng jeep, pero biglang nagsalita yung driver na lumapit daw ako sa kanya. Nang hindi ako sumunod ay medyo lumakas yung boses niya at pinipilit talaga akong lumapit. Sa takot ko na mainis yun at sa kung saan pa niya ako dalhin, ay lumapit ako ng kaunti sa kanya. Saka ko lang noon napansin na bumalik na kami sa dating ruta na daanan. Hininto niya yung jeep at pinalipat ako sa harap. Sa kanya yun muling pinaandar. Tinanong ko kung bakit umiba siya ng daan. Nakita daw niya kasi na wala akong ulo at may lalaking sobrang itim ang nakatingin sa akin. Nanlilisik daw ang mga mata noon. Sabi pa niya ay sanay na raw siyang may nangyayaring kababalaghan sa tuwing bumabiyahe ng mga ganong oras padaan sa university namin. Pero doon lang daw siya natakot sa nakita niya na kasakay ko. Kailangan daw niyang ibahin ang daan namin para hindi ako masundan. Mukhang matagal na raw yung nakasunod sa akin. Hindi lang daw niya alam kung anong klaseng nilalang yon, kung maligno ba o kaluluwang ligaw. Mukha raw kasing galit yun sa akin. Kaya sinabihan ako ng driver na sunugin ko yung suot ko ng araw na yon. Nangihinayang talaga ako sa uniform ko at iba pang suot ko, pero sinunod ko na lang siya. Kung hindi ko raw kasi yun gagawin, baka may masamang mangyari sa akin. Baka naghihintay lang daw kasi ng pagkakataon yung nilalang na yon para gawan ako ng masama. At alam ko na yung nakitaan niya ako na walang ulo ay bad omen pala. Sinabihan din niya ako na sa uulitin na kung may magsabi daw sa akin na wala akong ulo ay sampalin ko daw o sapukin. Nakakatawa man daw pero pangontra daw yon para di matuloy ang masamang mangyayari sa akin. Yung bilin din niyang huwag muna akong pumasok ng mga 3 araw. Sinunod ko rin. Sinabi ko na lang noon na trinangkaso ako. Hindi pa nakontento noon ang nanay ko dahil alam daw niya yung tungkol sa mga ganoong bagay. Mapapaniwalain din kasi siya. Nangyayari daw yon at tatakot siya para sa akin. Kaya dinala pa niya ako noon sa isang albularyo. Hindi nga nagkamali yung driver ng jeep na nasakyan ko na may nakasunod sa akin. Doon ko daw yun nakuha sa malaking puno na palagi kong nadadaanan. Kahit nahihirapan noon si nanay, pinalipat talaga niya ako sa pang-araw na schedule ng sumunod na SEM. Kaya pala kako, parang palaging weird yung pakiramdam ko. Yung parang palaging may nakasunod at nakamasid sa akin. Yun pala yun. Na-graduate naman ako ng maayos, Sir Bob. Nawala na rin yung ganong pakiramdam ko. Ngayon naman, ang pinoproblema ko ay itong nakatira sa nilipatan naming bahay. Palagi kasing nag-iingay tuwing madaling araw. Pero sa susunod ko na ikukwento kapag nagka-time. Sana safe ang lahat at more power sa inyong channel.
Hello po sa inyo, Boss Bob, at sa mga listeners. Tawagin niyo na lang akong Riza, taga Leyte. Hindi ko talaga in-expect na one day makakapagpadala ako ng kwento sa inyo. Matagal na ring panahon ito nangyari. Nag-aaral pa ako noon sa college. Ngayon, malalaki na ang mga anak ko at balak ko rin na doon sa kolehiyong pinasukan ko sila papaaralin. Mga panahong 90s hanggang papasok ng milenyo ng taon yung pag-aaral ko sa college sa isang university. Hindi ko nababanggitin ang pangalan sa ngalan na rin ng privacy ng school. Dahil malayo ako noon sa mga magulang ko, kailangan kong magtrabaho para sa allowance. Part-time student ako at karamihan kong subject ay panggabi na. Buti na lang din at sagot ng tiyahin ko ang dorm ko. Medyo nakatulong yon sa mga expenses ko. Nag-part-time ako noon sa library namin. Kapag wala po akong klase, ay tumutulong ako sa librarian na mag-organize sa mga libro. May isang beses noon na hinabilin sa akin ng librarian. Gabi na rin kasi noon at yung klaseng may pasok ako ay last subject pa, kaya ako nagbantay noon doon. Para na rin kasi niya akong assistant, kaya pinagkatiwala niya sa akin yung library. Habang naghihintay sa huling subject na papasukan ko, naglibot-libot ako noon sa malaking library namin. Nang may biglang tumakbo patawid sa dadaanan ko sana. Ang bilis noon na di ko nga nakita kung student ba o bata. Hinanap ko yon para pagsabihan na huwag tatakbo. Pero nilibot ko na yung buong library ay wala man lang akong nakitang kahit sino o ano. Ang napansin ko lang noon ay hindi yon naka-uniform ng katulad ng sa amin. Umupo na lang ako noon at nagbasa-basa ng libro. Maya-maya naman ay nakarinig ako ng parang hagik-gikan. Maliliit na boses yon. Habang tumatagal pa naman ay palakas ng palakas at parang nakakairita na sa tenga. Hinanap ko yung pinanggalingan ng ingay na yon. Malapit naman sa kinaroroonan ko yung shelf na parang pinagtataguan nila. Gusto ko pa silang bulagain noon, pero ako ang nabulaga nang makitang wala namang tao. Nagulat ako dahil may nalaglag na libro. Yun na naman sa may unahan ko, may tumakbo sa pagitan ng dalawang shelves. Sinigawan ko na nga sila noon. Nagsimula na akong magsalita na huwag namang tumakbo at library yon. Kung mantitrip sila, doon na lang nila gawin sa labas. Pero biglang tumahimik. Maya-maya ay tumunog na yung alarm, hudyat na magkaklase na kami ng last subject. Bago ko pa sinara yung library, sinabi ko na lumabas na sila at magsasara na ako. Pero walang lumabas nun, kaya pinatay ko na ang ilaw. Biglang may naghagik-gikan. Binuksan ko ulit. Biglang tumahimik. Sa inis ko, sinabi ko na lang na kung ayaw nilang lumabas, bahala na silang masaraduhan doon. Naghintay pa nga ako ng ilang minuto na magpakita sila at lumabas na. Pero walang lumabas kaya pinatay ko na yung ilaw at nilock yung pinto. Doon, narinig ko na parang may naglalaglagang mga libro at muling may naghagik-gikan. Kaso maliliit na ako noon kaya hinayaan ko na lang. Kinabukasan, pagpasok ko ng library, agad akong tinanong ng librarian kung ano daw ba yung nangyari sa loob. Nagulo daw yung mga libro kaya nagpatulong na lang siya sa ibang students na ayusin yon. Kahit daw yung besa niya ay nagulo din. Hindi ko raw ba binantayan yung library nung nakaraang gabi. Tinanong ko siya noon na nung dumating siya at binuksan yung library kung may naiwan bang students sa loob. Nagtaka siya at napakunot noo. Ano daw? Minilak daw ba akong mga estudyante sa loob ng library? Kinuwento ko sa kanya na ayaw naman nilang lumabas kahit nakailang sabi na ako. Wala naman daw siyang nakitang student sa loob ng buksan niya. Wala din daw lumabas. Doon na ako unti-unting kinilabutan. Mahina ko siyang tinanong noon kung may multo ba sa library namin. Wala naman daw siyang nakita o naramdaman. Kinuwento ko sa kanya yung mga hagik-gikan, yung mga biglang tumatakbo at yung mga kusang naglalaglagang mga libro. Ang sabi ng librarian, minsan daw
ay nararanasan daw niya yon pag mag-isa lang siya. Pero di na niya pinapansin. Bago ko kakoilak yung pinto, may narinig pa akong nagtatawanan na maliliit yung boses. Baka hindi raw mga multo ang meron sa library namin. Sinabi yon ng librarian sa principal at muli yung pinabless. May naikwento din daw sa kanya yung guard at ikinuwento rin sa akin. Minsan daw nag-iikot yung guard sa buong university ng gabi. Ginagawa nila yon after ng night classes. Kaya imagine, gabing-gabi na yon. Dalawa daw silang guards na nag-iikot. Yung isa doon sa kabilang wing at siya naman daw ay dito sa parte kung saan yung library. Dadaan pa lang daw siya noon nang marinig niya na parang may nagtatakbuhan sa loob. Nakalak naman daw yon. Kaya kinabukasan daw ay tiningnan niya kung may student sa loob. Wala naman. Pero nang patayin niya yung ilaw, andoon na naman yung maliliit na yabag ng pagtakbo. Kaya ginamitan na lang niya ng flashlight. Parang nasa harapan niya daw yung mga yabag na yon, pero wala siyang makita. Nagulat na lang daw siya noon na parang may umusog na upuan. Inilawan niya, pero wala namang kung ano na pwedeng dahilan ng pag-usog nun. Kinilabutan na raw siya, kaya kahit may nadidinig siya ay nilak na lang niya ulit yon. Pag alis niya raw nun, muli na naman daw siyang nakarinig ng nagtatakbuhan. Parang mga bata o mas maliit pa sa mga bata kasi maliit din yung mga yabag. Pero hindi na lang daw niya masyadong pinansin at nagpatuloy na sa paglilibot para hindi na lang siya lamunin ng takot. So malamang sa malamang, mga duwende ang nasa library. Hanggang sa matapos yung mga night classes ko at huminto sa pagpa-part-time doon sa library, paminsan-minsan ay may nadidinig akong nagtatakbuhan, naghahagik-gikan at nalalaglag na mga libro. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Boss Bob. Sana ay mabasa ninyo at pagpalain kayo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo lang akong Davy, isa sa mga silent listeners nyo na gustong mailahad itong story. Nasa high school ako noon nang ikwento sa akin ito ng tatay ko. Isa siyang janitor sa isang university na naging paaralan ko din nang mag-college ako. Hindi ko nasasabihin kung anong university dito sa Manila. Sikat ito, kaya siguradong malalaman nyo rin, lalo yung mga nag-aral doon. Noong bata pa ako, mga 5 years old, ay naisama ako dito ni tatay. Pero di na yun naulit dahil maya't maya ang iyak ko. Hinahayaan lang daw niya ako maglaro noon kung saan siya malapit na naglilinis. Pero maya-maya lang daw ay bubunghalit na ako ng iyak. Bigla pa daw yon na parang may nananakit sa akin. Saka lang niya napansin na ang dami ko raw mga pasa na parang kinurutan. Doon niya napagtanto na hindi pwede ang mga bata sa lugar na yon dahil meron talaga nagpaparamdam. Nung nag-pandemic ay naging libangan ko ang makinig sa mga uploads nyo. Sa isip ko noon ay parang gusto ko rin magpadala ng kwento, pero wala naman talaga akong karanasan na kababalaghan. Siguro dahil hindi ako matatakutin o di kaya ay binabaliwala ko lang kung meron mang kakaiba sa lugar. Pagkasama ko ang mga friends ko nang pumapasok kami ng night class sa college, marami silang nakukwento na kung ano-ano tungkol sa university namin. Pero ako, naiinggit dahil wala akong ma-share. Kaya naalala ko na magtanong kay tatay dahil sa tagal na rin niyang nagtatrabaho doon. Nagtanong ako kung meron ba siyang kakaibang nakakatakot na karanasan doon sa university namin. Tuwang-tuwa ako noon nang sumagot siya ng marami daw. At isa-isa na nga niyang kinuwento ang mga karanasan niya sa akin noon. Inaabot kami ng gabi noon ni tatay sa paglilinis dahil meron pang night class. Nakatoka talaga siyang maglinis noon mula hapon hanggang gabi. Kadalasan daw talaga na may nararamdaman siyang kakaiba
at nakakakilabot yung sa may hallway. Mga bandang 8:30, halos kaatapos lang daw ng klase ay sinusunod na niya ng pagmamap yung hallway. Nagugulat na lang daw siya noon nang bigla siyang makakarinig ng nagmamadaling mga takong na parang andoon lang daw yung malapit sa kanya. Kapag lilingon naman daw siya ay wala namang tao. Nang magsisimula na naman daw siyang magmap ay ayan na naman daw. Bigla na namang tutunog yung mga takong na parang nagmamadali. Nagtatayuan na raw doon yung mga balahibo ni tatay sa batok pero nilakasan na lang daw niya ang loob. Kung magpapadaig daw siya sa takot ay hindi matatapos ang ginagawa niya. Sunod na pagpaparamdam naman daw ay sa ibang hallway pero karugtong din ang hallway na madalas niyang linisan. Isa daw talaga ito sa nakakakilabot na nangyayari sa kanya. Sa ilang parte ng hallway ay nakapatay na ang mga ilaw. Doon na lang ang nakabukas kung saan siya naglilinis. Minamadali na nga raw niya noon dahil siya na lang ang naiwan sa loob ng university, maliban daw doon sa guard na nag-iikot-ikot. Minsan daw ay nakikipagkwentuhan sa kanya yung mga guards na naka-duty ng panggabi. Nung mga oras daw na yon ay abala na siya sa pagpapakintab ng sahig ng hallway. Nang parang nasagi daw niya ng tingin yung isang classroom na naroon. Para kasing may sumilip daw. Pero paglapit niya ay nakalak naman ito. Pagbalik niya raw sa lilinisan niya, nakita niyang may sumilip na naman doon sa classroom na nakaharap sa kanya. Nagtaka na raw siya kung sino yung nananakot. Baka may ibang estudyante pa raw ang nagpaiwan kaya tinanong niya kung sino yon. Pero takang-taka daw siya na sa tuwing titingin siya ng classroom na pinagtataguan nito ay nakalak naman yon sa labas. Naramdaman na raw noon ni tatay na hindi na normal ang nangyayari. Kaya tinapos na raw niya ng mabilisan ang paglilinis sa parting yon ng hallway. Nang paalis na raw siya ay may biglang sumitsit sa kanya. Napalingon-lingon pa siya noon. Mukhang pinagtitripan daw talaga siya ng mga estudyante. Nang hahakbang na raw siya ay bigla na namang may sumitsit. Napakamot na lang daw siya sa ulo at sinabihan yon na umuwi na at gabi na. Sabay mabilis daw siyang lumabas ng hallway na yon. Isa pa raw niyang nakakakilabot na karanasan noon, as usual ay sa hallway pa rin dahil yun yung huli niyang palaging nililinisan. Dahil ayaw niyang maistorbo noon ng kung ano-anong tunog na maridinig niya ay nagsusuot siya ng earphones at nagpapatugtog. Naging maayos naman daw yung paglilinis niya. Walang distraction at doon lang daw siya tumitingin sa sahig na nililinisan niya. Pero di daw noon inaasahan na habang abala daw siya sa pagmamap, may bigla na lang daw sasagi sa likuran niya. Para daw yung sinadya sa pagkakasagi at medyo napaabante pa raw siya noon. Nang anyong sisitahin na raw niya kung sino ang may gawa noon, bigla siyang natigilan. Walang ibang tao sa likuran niya. Agad daw siyang napatingin sa harap at wala rin daw tao. Mag-isa lang siya sa mahabang hallway na yon. Napamura na lang siya at medyo napayakap daw sa sarili na parang may kung anong malamig na bagay na dumaan sa tabi niya. Hindi naman daw gaanong matatakotin si tatay. Pero noong mga oras na yon, nararamdaman niyang nagtayuan ang mga balahibo niya sa buong katawan. Tapos namamanhid pa raw yung ulo niya. Pati nga raw yung tuhod niya nanlambot. Napahinga na lang siya ng malalim at naramdaman daw niyang giniginaw na siya. Yung sa may batok niya noon, pairamdam niya ay parang may humihinga o bumubuga ng hangin. Kinikilabutan daw siya noon. Umalis daw siya noon na hindi pa natatapos ang ginagawa. Hindi na raw niya kasi kayang magtagal pa dahil pairamdam niya ay nasa tabi na lang niya yung kung ano mang nilalang na gumagambala sa kanya. Sumunod na araw daw noon, kahit may klase pa, inuna na niyang linisan ang hallway. Bahala na raw kung marumihan ulit. Pagkatapos din ng night class ay umuwi na rin siya. Nagtaka daw yung mga guards kung bakit ang aga na niyang umuwi. Saka lang daw niya kinuwento noon ang mga nararanasan niya sa hallway. Hindi na raw nagulat yung mga guards dahil kahit sila
ay nakakaranas din ng kababalaghan sa hallways ng university na yon. Hanggang dito na lang po ang mga kwento ni tatay. Sana sir ay mabasa ninyo at marinig namin sa inyong channel.